Alright mga kapatid, muli na naman tayong magbigay ng mga reaksyon sa mga balita ngayon dito sa ating bansang Pilipinas mga kapatid. Eto, may inilabas na mga kahinahinalang recipients o mga tumanggap daw. Mga tol, ay may daw kasi sabi, tumanggap daw ng confidential funds ni VP Sara Duterte. No, mga tol, inihayag ng isang kongresista ba ang naghayag nito? O tama. Inihayag ni House Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Pablo Ortega, mga tol, Paulo Ortega, ang ilan pang kahinahinalang pangalan ng recipients ng confidential funds ni VP Sara Duterte at ng Department of Education noong siya pa ang kalihim ng kagawaran, mga tol. At panoorin natin mga kapatid ang isang report no, na marami na daw mga magsasaka ang nagpapatiwakal dahil sa pagkalugi. Naku, grabe naman yun, no? Grabe naman yun. Sige mga tol, panoorin muna natin tong balitang to mula nga sa mga kahinahinalang recipients ng confidential funds daw. Mula sa UNTV, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Inihayag ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang ilan pang kahinahinalang pangalan ng recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education noong ito pa ang kalihim ng kagawaran. Sa pagsusuri ng Kongreso sa listahan, natuklas. Anong yan? Kumbaga sa muka mga tol, no? Tignan mo pa lang, maghihinala ka na eh. Eto mga tol, mga pangalan, Amoy Liu, Fernan Amoy, Jog de Asim, mga tol. Hindi ko sinasabing totoo hindi ko sinasabing totoo to. Wala tayo sa posisyon para manghusga. Hindi rin natin alam kung saan nanggaling itong mga information na to na inilabas ni 1st District Representative Paulo Ortega, mga tol. At hindi rin naman natin kine-question, mga tol, yung kredibilidad niya. Siya naglabas nito, mga tol, La Union 1st District Representative Paulo Ortega. No, pero bilang isang Pilipino, syempre mga tol, karapatan din naman nating malaman kung ano ba talaga ang nangyari at kung ano nga ba talaga ang nangyayari. 'Di ba? Kasi bukod dito sa tatlong to, Amoy Liu, Fernan Amoy, Jog de Asim, Amoy Maasim Group. 'Di ba? Marami pa ang mga nauna rito, 'di ba? May mga piatos pa nga, 'di ba? At ito ang kahinahinala, bukod daw dito sa mga pangalan tong, wala kang makikitang birth records o wala kang makikitang mga dokumento kung sino ba tong mga taong to o kung ito bang mga taong to ay totoong mga tao. No, panoorin natin. Ang kalihim ng kagawaran. Sa pagsusuri ng Kongreso sa listahan, natuklasan ang mga recipient na may pangalang Amoy Liu, Fernan Amoy at Jude Asim. Gaya ng mga naunang pangalan, wala ring birth, marriage o death record ang mga ito sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay VP Duterte. Okay, para to be fair mga tol, para maging patas, ito'y binigyan na ng pagpapaliwanag ni Attorney Panelo. Sabi niyang ganun, confidential fund nga eh. Ikaw tatanggap ka ng pera, confidential fund, ibibigay mo ba lahat ng detalye tungkol sa'yo? O, yun ang pagkakatanda natin mga tol sa kanilang mga pagpapaliwanag. Pero syempre, since ito ay naging issue nga at inaalam mga tol kung ano ang nangyari sa mga nakatanggap ng confidential fund, gusto ngayon nilang malaman kung sino-sino tong mga taong to. Pero syempre mga tol, dapat hindi rin isinisingle out etong opisina ng Vice President dahil bukod sa OVP, napakarami pang ahensya ng gobyerno ang tumanggap din naman ng confidential fund. Dapat silipin din nila yon, di ba? Yun ang panawagan din naman ng iba. Hindi lang naman ako ng iba. Ganun din ang panawagan nila. Kumbaga alam mo yon, nakaparada ka sa kalye, illegal parking ka, tapos sinita ka ng MMDA.
'Di ba? Hinihingan ka ng ticket o kaya pinapaalis yung sasakyan mo. Biglang magtututuro ka. Sila rin eh. Hulihin nyo rin yan. Bakit sila hindi nyo hinuhuli? Hanggang dun, hulihin nyo rin yun. Alam nyo yun. Alam mo yun, ikaw yung ina-apprehend, ikaw yung unang-unang pinuntahan, no? Ikaw yung natsyempohang sisitahin. 'Di ba? At gusto mo maging patas para sa'yo, pinagtuturo mo yung ibang mga nakaparada. Well, hindi natin sinasabing wag pero totoo naman na kailangan hindi siya isinisingle out kasi dito sa gobyerno natin mga tol, hindi lang naman daw VP o VP ang nakatanggap ng confidential fund. Marami din at kahit mismo ang Office of the President daw ay nakatanggap din ng confidential fund. So dapat lahat daw yan ay, kaya ako sinasabing daw mga tol kasi hindi galing sa akin yung information. Lahat yan ay narinig ko lang din naman. Kaya may daw. Lahat yan mga kapatid ay dapat sinisiyasat din. At tinitignan kung meron bang mga nangyaring paglabag, mga ganyan. Pero nagkataon kasi, dito muna sila nakafocus kasi hindi pa nga nila nalulutas yung problema nito. Tatalon agad sila sa ibang problema, di ba? So ngayon, sino kaya to mga amoy asim at amoy lupa na to, no? Hindi niya masagot ang Teka. Authority o PSA. Ayon kay VP Duterte, hindi niya masagot ang issue sa confidential funds dahil hindi nito alam kung anong ginawa ng Kongreso sa ebidensya laban sa kanya. Hindi rin ito alam kung ang mga dokumentong ito ba ang isinumite ng Office of the Vice President. Yun ang sinabi ni VP Sara, no? At bahala na lang sila mag-usap dyan mga tol. Pero wala tayong hinuhusgahan. Ulitin ko sa inyo mga tol hindi tayo humuhusga, hindi tayo husgado. Nanonood lamang tayo at nagbibigay ng opinion, reaksyon batay sa ating naririnig. Alright, ngayon mga kapatid, eto. Totoo kaya to mga tol? May katotohanan kaya to, no? Mga magsasaka sa Nueva Ecija nagwelga dahil sa mababang presyo ng palay at ang ilan nga daw sa kanila ay nagpapatiwakal na dahil sa pagkalugi mga tol. Parang ang hirap naman paniwalaan nun mga tol. Biruin mo itong mga magsasaka, napakasipag nito. 'Di ba? Napakasipag nito at hindi lang naman sila unang beses nalugi mga tol. Minsan gagastos yan ng malaki, magtatanim, magpapakapagod. Ang hirap kaya magtanim, di ba? Naghapon sila dyan sa palayan. Tapos babagyuhin lang o kaya pepestehin yung palay nila o di ba malulugi, back to zero na naman sila. Maraming pagkakataon na nangyari sa kanila yon mga tol. At alam naman natin kung gaano katitibay itong mga to. Alam nila yung mga ganong mga bagay. Tapos yung iba magpapatiwakal dahil sa hirap ng, alam mo yun, dahil sa pagkalugi. Diba? Dapat magpresenta sila ng mga listahan kung sino-sino yung mga nagpatiwakal, diba? Hindi kasi pwedeng sabihin, dami na nagpapatiwakal. O asan yung mga, asan yung mga death certificate nilang lahat? Panoorin natin to mga tol. Nananawagan ng mga magsasaka sa gobyerno na pataasin ang presyo ng palay. Kasunod ng mga ulat na ilan sa kanila nagpapakamatay dahil sa pagkalugi. Pero ayon sa Department of Agriculture, fake news daw yan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Alin ang fake news? Yung pagkalugi o yung pagpapakamatay? Patuloy na umaalma ang mga magsasaka sa mababang farm gate price ng palay na nagiging dahilan ng kanilang pagkalugi. Ayan po, ang dumadaing kami dahil sa presyo ng palay ngayon sa ngayon. Okay. Lugi ang mga kasamaan, hindi makakabayad ng utang. Kawawa din naman din itong mga te. Dahil sa nangyari ngayong harvest time. Kaya naman nung Sabado, nagkaisaan na sa 200 magsasaka sa Gimba, Nueva Ecija para magmarcha at isigaw. Ang sabi dun sa kanyang banner? Nangyari ngayong harvest time. Kaya naman Pera ng gobyerno, wag puro semento, sabing ganun. nung Sabado, nagkaisaan na sa 200 magsasaka. Mr. President, pakinggan nyo naman kami, pondo ng gobyerno, wag puro semento, sabing ganun. Siguro dahil dito sa issue na may pinakamataas na budget is DPWH, mga tol, no? Sa Gimba, Nueva Ecija para magmarcha at isigaw ang kanilang mga hinaing. Anila, may ilan na sa kanilang nagpakamatay dahil sa hirap ng buhay. Sunod-sunod na mga magsasaka nagpapakamatay, isa lang ibig sabihin nun yung ibang mga magsasaka nawawalan na ng pag-asa. Sinubukan silang harangin ng mga pulis dahil wala raw silang permit para mag-rally sa lugar. Kaya nga po kami nagtipon-tipon dito para marinig kami ng gobyerno, para magkaroon naman kami ng pag-asa. Kaya lang, yung mayor,
Kinancel yung permit dahil Oo. manggugulo daw kami dito. Sa uli, wala na ring nagawa ang mga otoridad at hinayaan na lang ang mga magsasaka. Yun po ang decision po ng LGU. So, ang pagkakalam ko po, sa nabasa ko po ron sa letter na pinadala po dun, na notice kagabi dun sa organizer, for security reasons na hindi ko na po ma-specify. Hiling ng mga magsasaka na pumunta rito sa rally ang magkaroon Kasi kawawa naman to mga ano na to, 'di ba? Mga kumbaga ito yung masasabi natin mga maralita eh. 'Di ba? Sila yung mga dahilan kung bakit tayo nakakakain, mga tol. Sila yung nagtatanim tapos sila pa yung namumblema sa kanilang kinikita, mga kapatid, no? ng standard Sawa na kami sa politika, pag-usapan niyo naman mga magsasaka, sabing ganun dito. Tapos itaas presyo ng palay sa rice tarification law, nalugi ang magsasaka, sabing ganun. na presyo ng 20 hanggang 25 pesos per kilo ng palay. Balikan natin. Hanggang 25 pesos per kilo ng palay. Ang mga magsasaka na pumunta rito sa rally ang magkaroon ng standard na presyo ng 20 hanggang 25 pesos per kilo ng palay. At itigil rin ang importation ng bigas habang nagaganap pa ang kanilang pag-aani para naman daw kumita ang mga magsasaka. Kung hindi raw maibibigay ng Department of Agriculture ang hiling nilang presyo ng palay, sana raw ay itigil muna ang importasyon ng bigas para ma-adjust ng traders ang presyo. Yun nga lang, hindi raw pinapansin ng ahensya ang kanilang mga hinaing. Sa isang forum, sinabi ng DA na fake news umano ang mga ulat tungkol sa pagpapakamatay ng ilang magsasaka. Nakipag-ugnayan na ang DA sa NBI, sa ating kapulisan para imbestiga mabuti. Dahil nga hindi tama, hindi nararapat yung mga ganitong balita, pinapakalat dahil una, disinformasyon. Nagbabalita mula sa Pero frontline, alam niyo mga tol, Gary De Leon, News 5. wala tayong maiko-comment kasi hindi natin alam kung paano pinapalakad yung mga ganyan. Pero kung kaya naman sigurong pagbigyan ng Department of Agriculture yung kahilingan ng mga magsasaka at hindi naman siguro makakasama sa ating bansa. Bakit hindi? 'Di ba? Kasi kawawa naman daw to. Kawawa naman sila, mga kapatid. No, kung hindi kayang i-standard yung presyo ng 20 to 25 pesos yung presyo ng palay, mga tol. 'Di ba? Tigil daw muna yung importation. Ibig sabihin yung pag-angkat natin ng mga bigas sa ibang bansa. 'Di ba? Para naman daw kumita sila. Ayan. Ikaw bilang isang Pilipino, mga tol, ano masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.